JJ Tagalog Movie Recaps here. Kamusta mga idol? Ngayon ay daanan natin ang isang romance drama film na may pamagat na Better Days. Sa simula ng istorya, makikita ang isang misteryosong babae na naglalakad papunta sa kanyang klase na may malalim na iniisip. Maya-maya biglang isang malakas na hiyawan ang narinig ng lahat at sila ay nagmadaling lumabas sa balkonahe upang tingnan kung ano ang nangyari. Ang babaeng nagngangalang Chenyan ay agad na bumaba at nagsimulang maglakad ng dahan-dahan patungo sa insidente habang siya ay umiiyak. Lumalabas na isang babae ang tumalon sa building. Pagkatapos ay hinubad ni Chen ang kanyang jacket at isinuot sa babae na nakahilata sa semento. Napaluha siya pagkatapos. Nang maglaon sa paaralan, hiniling sa kanya na pumunta sa opisina ng punong guro para sa investigasyon. Ngunit hindi siya nagsalita at umalis pagkatapos ng pagtatanong. Bumalik siya sa kanyang klase at nakita niya ang isang pulang likido sa kanyang upuan na nagpaalala sa kanya ng parehong insidente na nangyari sa kanyang kaibigan na nagpakamatay kanina. Kinabukasan sa paaralan habang naghihintay si Chen ng kanyang pagkain, isang grupo ng mga babae ang lumapit sa kanya at sinimulang tumakbo si Chen palayo doon at nakita siyang naglalakad pauwi pagkatapos ng klase sa isang makulimlim na lugar, kung saan nakatagpo niya ang parehong grupo ng mga babae na muli siyang binugbog ng husto. Maliwanag na araw-araw ay dumaranas ng bobyuli si Chen. Muli ay dadaan si Chen sa parehong makulimlim na lugar kung saan nakita ang isang gang na binubuli ang isang hindi kilalang lalaki na agad na nagpatawag sa kanya ng pulis. Ngunit nalaman ito ng isa sa mga miyembro ng gang at inalagkad ang dalaga sa eksena. Kinuha nila ang kanyang pera, telepono at ang kanyang bag. Sinabihan siya ng mga miyembro ng gang na halikan ang lalaking binububog nila o patutulugan nila ito habang buhay. Nalungkot si Chen para iligtas ang buhay ng miserabliling lalaki. Ay hinalikan niya ito. Biglang ang sugatang lalaki ay kumuha ng isang bagay mula sa lupa at sinimulang bagbogan ang pinuno ng gang na tumatawa sa kanila at sila ay tumakas mula sa lugar. Noong gabi ring iyon, bumalik ang lalaki kay Chen para bayaran ang kanyang pera na ninakaw ng gang, ngunit ang pera ng lalaki ay buo. Kaya pumunta sila sa isang mobile repair shop para maghanap ng sukli kung saan siya ang nagpaayos ng telepono ng babae dahil hindi pa rin sila makakuha ng anumang pangsukli mula doon. Pagkatapos, makikita natin na sinusubukan ng lalaki na protektahan ang babae at e-escort siya pauwi ng bahay. Ngunit hindi niya nais na protektahan siya nang makita ang kanyang kalagayan, hindi pa rin tumigil ang lalaki at gustong protektahan ang babae. Pumasok sila sa isang eskinita kung saan may mga poster ng kanyang matalik na kaibigan, na sinimula ni Chen na punity nang makita niya ito. Napatingin din ang lalaki sa poster at tinignan si Chen nang may pagtataka na para bang may alam siya. Lahat ng tao sa kanyang paaralan ay nakakuha ng larawan ng parehong poster at sinimulan nilang pagtawanan siya at inakusahan siya para sa pagpapakamatay na nagpaluha muli sa kanya. Pakiramdam ni Chen ay siya ay durog na durog at siya ay nasa kanyang pinakamababang estado. Gayunpaman, ang parehong lalaki ay random na nagpakita sa kanya sakay ng kanyang motor upang kunin siya at ang babae ay sumakay ng hindi iniisip ang tungkol dito dahil siya ay pagod sa lahat ng pang-aapi sa kanya. Dinala siya ng lalaki sa tinitirhan niya at pinagluto siya ng pansit. May konting pagtatalo sila at nauwi sa lakas na itulak siya ng lalaki sa pader at agad na umalis ang babae. Kinaumagahan habang naglalaro ng volleyball, nahirapan si Chen nang bumalik ang parehong grupo ng mga babae at sinimulan siyang hampasin ng bola. Sa kalaunan, tumayo siya para sa sarili at inihagis pabalik sa kanila ang bola habang sumisigaw. Maya-maya, nang aalis na si Chen, itinulak siya pababa ng hagdan at nagkaroon ng mga injury. Nagkatinginan si Chen at ang babae nang tumulak sa kanya na may matinding galit. Sa parehong araw habang siya ay nasa infirmary at hindi na makayanan ang sakit, tumawag siya ng pulis at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa sitwasyon. Sinimulan ng pulisya na imbestigahan ang parehong grupo ng mga babae na umaktong wala silang kinalaman sa pambabo. Pagpapatay, ang pangunahing opisyal ng pulisya ay nakikitang naghahaponan kasama ang kanyang kasamahan at sinabi sa kanya na gagawin niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang malutas ang kaso. Kinabukasan sa paaralan, ang mga magulang ng isa sa mga babae mula sa karaniwang group ay nakikiusap sa kanilang guro na muling imbestigahan ang bagay dahil lahat sila ay nasuspindi. Kumawala ang galit ng kanyang ama at sinimulan siyang parusahan ng masama sa harap ng guro ng paaralan. Sa susunod na eksena, kinakausap ng parehong guro si Chen at sinabi sa kanya na ginawa niya ang tama at makakakuha siya ng bagong homeschool teacher sa lalong madaling panahon.
Umuwi siya at tinawagan ang kanyang ina na nasa labas ng bayan para sa trabaho. Sinabihan ni Chen ang kanyang ina na bumalik at iwanan ang ilegal na trabahong ginagawa niya, ngunit tumanggi siya dahil iyon lang ang pinagkakakitaan nila. Kinabukasan ng gabi sa kanyang pag-uwi pagkatapos ng graduation, nakatagpo niya ang mga mambubuli na babae na may hawak na box cutter knife at sinubukang salakayan si Chen, ngunit matagumpay na naipagtanggol ang sarili gamit ang bag na mayroon siya at tumakbo palayo doon. Patuloy siyang sinusundan ng grupo ng mga babae hanggang sa mapunta siya sa basurahan upang iligtas ang kanyang buhay. Habang nasa loob siya, tumunog ang kanyang telepono at nagkataon na roon ang isa sa mga babae at narinig niya ang kanyang telepono. Ngunit naawa siya sa kanya at hindi nagsalita ng anuman sa kanyang mga kasama sa krimen at iniligaw sila sa ibang lugar. Habang umiiyak si Chen, biglang sumulpat ang parehong lalaki. Mukhang sobrang nag-aalala ito sa kanya kaya ibinalik niya ito sa kanyang bahay. Ang babae ay walang pag-asa at natatakot para sa kanyang buhay. Hiniling niya sa kanya na protektahan siya, ngunit wala siyang pambayad. Walang sinabi ang lalaki sa kanya, ngunit ang katahimikan ay tanda na handa itong gawin ang lahat para sa kanya. Nang maglaon, hinahatid siya nito pabalik-balik sa paaralan araw-araw. Pinuntahan din niya ang babaeng nang bubuli sa kanya at sinabihan siyang huwag na niyang pakialaman si Chen. Umayos ng kaunti ang buhay ni Chen pagkatapos noon at makikita natin na bahagyang nagkakaroon siya ng kumpiyansa habang lumilipas ang panahon at komportable na rin ang pamumuhay kasama ang lalaking kalye na nagngangalang Xiao. Isang gabi, umuwi si Xiao na may mga injury sa buong katawan. Pinanood siya ni Chen na tanggalan ang kanyang kamiseta at nakita ang kanyang kalagayan at talagang nalungkot siya. Pareho silang nakahiga sa kama kung saan kinukwento sa kanya ni Xiao ang kanyang nakaraan. Sinabi niya sa kanya na nagsimula ang kanyang malupit na buhay mula noong siya ay 13 taong gulang, iniwan siya ng kanyang ama at kalaunan ay tumakas ang kanyang ina kasama ang ibang lalaki at iniwan siya. Sinabi niya kay Chen na siya lang ang taong nakakaintindi sa pinagdadaanan niya at tahimik siyang yumiyak na nagpaiyak din kay Chen dahil ramdam niya ang sakit na nakabaon sa kaibuturan. Mula doon ay lumilitaw na may isang mahiwagang nangyari sa pagitan nila at pareho silang nagkakaroon ng oras ng kanilang buhay. Makikita natin na nagustuhan nila ang isa't isa, ngunit wala silang salita tungkol dito. Nagsimula silang lumabas ng mas madalas sa pagsakay sa motor nito. Pagkain sa labas at mga pakikipagsapalaran sa gabi at iba pa, sobrang nahulog si Chen sa kanya kaya tinulungan pa niya ito sa pananalapi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pera mula sa kanyang ipon. Ay nakikitang naglalaro ng video game sa isang game ang shop sa gabi kung saan bigla na lang ni-raid ng mga polis at dinala sila sa bilangguan sa loob ng isang araw. Sinubukan niyang makaalis doon sa pamamagitan ng paghiling sa polis, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Si Chen ay patuloy na tumatawag sa kanyang telepono, ngunit wala siyang narinig mula sa kanya buong gabi. Kinaumagahan, kinailangan ni Chen na pumunta sa paaralan ng mag-isa dahil wala na siyang ibang pagpipilihan. Namantala ng group ng mga babae ang kanyang sitwasyon at pinahirapan siya ng malupit. Pinutol nila ang kanyang buhok at pinunit pa ang kanyang damit. Nang makalabas si Xiao sa kulungan, sinubukan niyang tawagan si Chen ngunit hindi ito sumasagot kaya labis siyang nag-alala. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang bahay at nalaman na siya ay nasugatan ng Justo. Matapos siyang makita sa ganoong inabusungan niyo, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at agad na kinuha ang kanyang baseball bat upang gumanti, ngunit pinigilan siya ni Chen at hindi siya binitawan. Hinawakan niya ito mula sa likuran at walang ibang natitira sa kanya kundi ang yumiek. Bahagya ding hinawakan ni Xiao ang kamay niya para ay comfort siya at tuluyan na rin siyang lumuha. Sa susunod na eksena, si Xiao ay makikita ang naggugupit ng buhok ni Chen habang tumutulo ang mga luha niya. Naggupit din si Xiao ng kanyang buhok para ipakita kay Chen ang pagmamahal niya sa dalaga at nag-selfie sila pagkatapos. Dumating ang araw ng pagsusulit at talagang masama ang panahon at malakas ang ulan. Ang mga aral ay pinapayuhan na umalis ng maaga para sa kanilang mga exams. Bago pumasok ang lahat para sa kanilang pagsusulit, ang kanilang guro ay nag-object sa kanila na makapasa at lahat sila ay nagsimulang pumasok isa-isa. Habang sinusubukan ni Chen ang kanyang papel sa pagsusulit, nakatanggap si Xiao ng balita sa kanyang telepono sa pamamagitan ng pag-abiso na may natagpo ang bangkay ng isang hindi kilalang babae, na kalaunan ay nalaman na siya ang pangunahing bully na babae. Sinimulan kaagad ng pulisya ang kanilang investigasyon at dinala ang isang kaibigan ni Xiao at ang sasakyan ay ginamit upang gawin ang pagpatay na ito. Ito ay isang misteryo pa rin kung sino ang eksaktong nagpatulog sa kanya ng walang hanggang pagtulog.
Si Xiao ang nasa ilalim ng kanilang radar nang maglaon. Nakita ng mga pulis ang isang video ni Chen na binubuli sa social media at siya ang naging pangunahing suspect, matapos siyang sisihin ng iba pang mga babae mula sa grupo sa pagkitol sa buhay ng babae. Kinakabahan si Chen sa harap ng mga pulis, nais ng pulis na ipalayain siya sa ngayon dahil may entrance exam siya sa susunod na 2 araw. Ang babaeng opisyal ay hindi nagpapakita ng anumang awa sa kanya at sinabihan ang lalaking opisyal na huwag makuha ang kanyang pakiramdam na humadlang sa kanyang paghatol. Sa huli pagkatapos ng isang maliit na pagtatalo, nagkasundo silang palayain siya hanggang sa matapos ang kanyang mga pagsusulit, kinabukasan sa paaralan habang kumukuha ng kanyang pagsusulit. Si Chen ay hindi makapag-focus sa anumang bagay at siya ay nagkakaroon ng malabo na panining. Nahirapan siyang sagutan ng mga ito ngunit makalipas ang ilang oras, nakapag-focus siya sa kanyang exams. Pagkatapos ng pagsusulit, naglalakad mag-isa si Chen at sinusundan siya ng mga pulis. Bigla na lang may humila sa kanya at dinala siya sa isang cell-type area at isinara ang pinto para hindi ito makuha ng mga pulis. Tumakbo sila sa isang inabando ng lokasyon kung saan sinabi niya kay Chen na sasuko siya para sa kanya at kailangan niyang sabihin sa mga pulis na ginagamit siya nito ngunit hindi pumayag si Chen. Patuloy siyang tumatanggi ngunit sinabi sa kanya ni Xiao na wala siyang utak, walang pera at walang natitira sa hinaharap ngunit mahal niya ito hanggang kamatayan at gusto niyang magtagumpay siya sa buhay. Binanggit din niya na kung magtagumpay siya, hindi siya makakaramdam ng pagkatalo. Hinalikan niya ito sa huling pagkakataon bago pumasok ang mga pulis at sinimulan niyang punitin ang damit nito at sinampal siya ng ilang beses. Sa sandaling dumating ang mga pulis upang akuan ang lahat para magkaroon siya ng mas magandang buhay sa hinaharap. Nahuli ng mga pulis si Xiao at si Chen ay naiwang wasak matapos ang nag-iisang taong nagmamalasakit sa kanya ay kinuha din. Ang susunod na eksena ay ang flashback mula sa nakaraan kung saan makikita natin na ang pangunahing bully na babae ay nagmamakaawa kay Chen na huwag ipaalam sa pulisya ang ginawa nito sa kanya. Sinubukan siya nitong bayaran pero walang gam-anak, umalis si Chen na nagsasabing hindi na niya ito gustong makita pa. Ngunit ang batang babae ay patuloy na nagsasalita ng mga bagay tungkol sa ina ni Chen. Sa huli ay hindi niya napigilan ang sarili at itinulak pababa ang pangunahing bully na babae na nagresulta sa kanyang instant unlimited na tulog. Ngayon, lahat ay malinaw na si Xiao ay nagtatakip para sa kanyang mga pagkakamali at sinalo ang lahat para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Napag-alaman din ang mga pulis na araw-araw na sinusundan ng lalaking kaliya si Chen sa paaralan na humantong sa kanilang koneksyon sa pagitan nila. Dumating ang isa pang flashback kung saan tiniyak ng lalaking kaliya sa kanya na paprotektahan niya ito kahit ano pa ang mangyari kahit na ang natitira sa kanyang buhay, gagawin niya ito. Ipinakita sa lalaking kaliya ang brutal na video ni Chen na binubuli sa panahon ng interogasyon. Galit na galit siya sa loob matapos itong panuurin pero umarte siya na parang wala siyang pakialam. Sinubukan ng pulis ang kanyang makakaya na sirain sila sa pag-iisip at emosyonal ngunit lahat ng kanyang sinubukan ay nagresulta sa isang kabiguan. Matapos magsawa sa kanila, dinala niya si Chen sa silid kung saan ini-interrogate si Xiao. Nagkatinginan silang may wagas na pagmamahal, ngunit tumanggi silang makilala ang isa't isa. Sinampal kaagad ni Chen si Xiao at lalo pang nadismaya ang mga pulis na hindi sila nagsasabi ng totoo. Sa sumunod na eksena, muling makikita si Chen na naglalakad at iniisip ang kanyang kasintahan kung saan sa kabilang banda, nakakulong si Xiao ngayon. Nahihirapan siyang mamuhay sa ganoong sakit at pag-iyak araw-araw. Napag-alamang nakapasa si Chen sa kanyang pagsusulit na may mataas na marka at talagang ipinagmamalaki siya ng kanyang ina. Dumating din ang pulis sa kanilang pintuan upang batiin si Chen at sabihin sa kanya na malaya na siya ngayon. Dumating siya para magpaalam sa huling pagkakataon. Ngunit bago iyon, ibinunyag niya sa kanya na mayroon siyang magandang balita para sa kanya, na ang taong Kelly ay nakakuha ng Senador Tensya ng kamatayan na naging sanhi ng pagkadurog ng damdamin ni Chen. Hindi niya ma-focus o makontrol ang kanyang nararamdaman at nagsimulang itulak at masampal ang pulis, pagkatapos ng ilang pakikibaka. Sinabi niya sa kanya na nagsisinungaling siya at walang hatol na kamatayan, hiniling niya sa kanya na sumuko para sa kanyang nagawa at huwag hayaan ang isang inosenteng lalaki na mabilanggo ng maraming taon, nagsimula siyang yumiyak pagkatapos niyang marinig iyon. Kinabukasan, nakatanggap si Xiao ng bisita na nagkataon na si Chen. Sa sandaling nakita nila ang isa't isa, nagsimula silang makaramdam ng lahat ng uri ng emosyon.
Halatang excited silang makita ang isa't isa at sabay na yumiyak sa loob ng 1 minuto. Maya-maya pa, pareho silang nakikita ng nag-iba ng landas sa loob ng pulis van. Si Chen ay napatunayang nagkasala ng hindi sinasadyang pagpatay ng tao at nakatanggap ng magaan na sentensya ng 4 na taon sa bilangguan. Ang kaso ay naging isang mahusay na halimbawa at pampublikong alalahanin at gumawa sila ng mga aksyon patungo dito. Hindi lamang nito ipinakilala ang mas mabibigat na parusa sa mga kabataang sangkot sa pambubuli kundi sinimulan din ang pagpapatupad ng isang plano sa kaligtasan ng campus. Pagkalipas ng 20 taon, makikita si Chen na nagtuturo sa isang klase sa Ingles, kung saan napansin niya ang isa pang biktima ng pambubuli. Sa susunod na eksena, inihatid niya ang babae pauwi, nagtapos ang istorya ng sinusundan sila ng parehong lalaki sa kalye sa kanilang tahanan upang protektahan silang ngunit sa pagkakataong ito. Nasa mabuting kalagayan siya at mukhang maganda ang buhay. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, mangyaring mag-subscribe para sa higit pang nilalaman na tulad nito at pindutin ang like button upang matulungan kami. See you sa susunod na video.